Medyo kakaiba yung tindig mo. So, maaaring ikaw yung klase ng energy na focus mo is money. Pwedeng nagwo-work ka na rin, no? Or you're doing great with your job, or you're enjoying your career, or your business here. I think you're doing good. I'm seeing stability on your side. So, pwedeng nagwo-work ka na, or you are a student, pero you are someone here who is very pinis. Iba yung posture mo, no? Parang napaka-mature mo at alam mo yung pagiging mature mo, parang ang elegante mong tingnan, babae, lalaki 'no, parang ang elegante mong tingnan 'no. Parang alam mo yon 'no, parang graduate ka ng Harvard. Gano'n ang bongga 'no, parang graduate ka ng Harvard 'no. And with the Sun card energy 'no, I think you will make a very clear realization right here, but not with you. I think with this person here that you're dealing with. Let's all find out 'no. Ano 'tong parang sitwasyon na magbibigay ka ng kaliwanagan sa isang person na ka-deal mo rito. So, 'yan yung aalamin natin. Alam mo nakukuha ko rito na kung sino man 'tong energy naka-connect mo, parang ayaw niyang makinig sa'yo. With the Eight of Cups energy right here, no, ayaw niyang makinig sa'yo, pero for some reason, meron rin siya ditong bagay na tinatago with the presence of moon right here, no. Alam mo sa lahat ng moon card energy, ito yung moon na parang tingnan mo, ayan oh, parang moon na asar. Parang moon na imbierna yan 'no, hindi siya sad, eh, oh. Parang moon na imbierna. So, puwedeng, meron ditong parte na tinatago siya rito 'no, na may kinalaman ikaw kung saan posibleng ito ay may halong, pagkaasar, pagkabwisit 'no, 'yan. Tapos mukhang meron pa diyang kalakip na tinatago siyang bagay from you. Alamin natin 'yan. Hindi niya binababa yung guards down niya with the Nine of Wands energy. So, posibleng ito yung klase ng energy mga babes, no? Na pag sinabi niya, sinabi niya. Oh. Yung iba pwedeng madalas kayong magtalo or mag-away nito. Kung hindi naman madalas, pwedeng nag-away na kayo or nagtalo na kayo before. Okay, so let's go ahead and check this out for you guys. Oh, Devil to this King of Swords in reverse energy. We have here this Five of Swords as well. Yeah, I do see that there could possibly be an argument here. But I'm getting two different energies. One is sending me this type of energy that that person here is kalmado lang. Someone here is keeping it cool, okay? But being aware of what's really going on. While the other one right here is parang very ano siya, very responsive, no? Parang more likely, I must say, parang mas marami yung reaction niya about this, no? So, nakikita ko na marami yung reaksyon niya pero parang wala sa hulog. Yung nakikita ko dito. Oh, yeah, okay, I know. Hi and hello there, collective. Thank you so much for always staying here with me, sweethearts. And sa mga new subscribers, hi and hello, ako po si Yan. Welcome, tuloy kayo. At sa mga pabalik-balik na mga viewers, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa inyo mga babes, wala tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, cross-watchers. You can flip roles if you want, you know. Of course, you can do that. And at the end of the day, you always have your free will, okay? So let's get straight into the reading, no? I'm getting that there could possibly be an argument right here. I think you are someone here who is very calm. You are someone here who is
very aware of every word na lumalabas sa bibig mo. And I'm picking up, no, regardless to, wala to sa kinalaman kung may natapos ka ba or may pinag-aralan ka or whatever. Basta isa kang klase ng energy, no, kung saan mas nananatili ka ritong kalmado sa kahit anumang sitwasyon kaysa bumunganga at mag-react, no? Which is, I mean, who is, yun naman yung kabaliktaran ng kung sino man yung kaargumento mo. Lumalabas na kung sino yung kaargumento mo, no, with this, Devil energy and King of Swords in reverse. Yeah, this is someone here who is no, dire-diretso lang yung pagsasalita niya rito. No? And for some reason, I'm picking up that this person here is somewhat toxic. Meron siyang toxic energies na tinataglay. So, maaring pagka meron siyang problema, no, posibleng dinidibdib niya yun. Or kung hindi man, nadadamay pati yung ibang tao sa paligid niya. This could be anyone here, you know. But for some reason, nakikita ko rito na posibleng yan hindi to for all, pero itong sasabihin ko, no, pwedeng itong kadil ninyo or kung sino man tong energy na to connecting sa inyo, posibleng siya ay chubby, posibleng siya rito ay may belly, yan. Yeah, I'm getting that, no? Like, maaring meron siyang fats, no, na alam mo yun, baka siya ay mataba, baka siya ay chubby, ano. Grabe ka naman, miss, yan. Well, yun yung nakuha ko rito for others of you. Doesn't have to be na bulky yung katawan niya, no, or chubby siya, no. Basta, ang ini-embodies niya is devil energy, no. Ang pinaka-mensaheng nakukuha ko rito, kung sino man to, chubby man yan o hindi. Chubby kasi to para sa iba, no. Or pwedeng malaki yung tiyan, pwedeng manginginom, no? Or baka palakain lang, no? May ganun tayo rito nakukuha. Pero that's very specific for only few viewers. Pero for all of you or for most of you guys na makaka-resonate dito, kung sino tong kadil ninyo, devil energy is very, very on the spotlight. Ibig sabihin, no? This person here is holding this very big ego, very big pride. Huge pride ito. No? With the King of Swords energy, hindi po siya nag-iisip no, sa lahat ng mga sinasabi niya. Totally your kabaliktaran. Kabaliktaran mo tong individual na to. No? Kasi siya, instead of listening sa mga sasabihin mo, mas pinakikinggan niya yung sarili niya rito, dire-diretso lang siya rito. No? Parang yun yung defense mechanism niya. So, nakikita ko na itong argument na to, no? Alam mo na walang patutunguhan kung patuloy ka rito na magdadagdag no dun sa parang siga na umaapoy, if you know what I mean. So, nakita ko rito na ikaw to na very kalmado ka rin dito, no? And this is you na hangga't maaari, umiiwas ka sa gulo. Umiiwas ka sa sagutan, umiiwas ka sa argumento. No, ganun kita nakikita. Yung parang, alam mo na kapag may usok na, hindi mo na ito pasisilabin. Pero, lumalabas ka kasi dito bilang Ace of Swords energy, Six of Coins, and there's this Hermit energy, which gives me this type of message na kahit hindi ka yung tipo ng klase ng energy na nagdadagdag dun sa usok para maging isa itong apoy, no? Oo, bago ka umalis diyan sa sitwasyon na yan, you're leaving a very meaningful or patama na mensahe. Yan o. Parang yung mensahe na iiwan mo rito, parang isang beses ka lang magsasalita or konti lang yung sasabihin mo. Like yung punto mo lang no, dun sa sitwasyon na to, no, na after mong masabi yon saka ka aalis, no? Parang yung point mo is yung parang sasabihin mo sa kanya and after mong masabi yon aalis ka na sa sitwasyon. So, you will not stay longer in an argument, okay? Parang ikaw to na yung sasabihin mo ay hindi yung mga pambabara lang or whatever, no? Kundi yun yung sasabihin mo is yung hindi pagtotolerate dun sa tao. Parang yung sasabihin mo is like, realization or awakening moment, no? Whether that's one sentence only, whether that's two sentences, basta konti lang yung sasabihin mo, no? And this person here is hindi naman siya ganun ka, ka, what's this one? Kabagal pu-makeup. Kasi nakikita ko dito na mabilis siyang pu-makeup, kaya lang ang laki ng ego niya. Lumalabas dito, no, na yung sasabihin mo is maiintindihan niya, kaso mahirap kasi tanggapin sa isang human being na may mali siya. Yan, no? Yeah, that is natural for human beings, no? To accept that they have fault
or that they are responsible, no, to what happened. So this could be any situation here, no? Yung sasabihin mo dito parang nagising siya, no? Parang sasabihin mo lang yun ng hindi pagalit, pero sasabihin mo yun ng may laman. Kasi kung ano yung sasabihin mo, tatamaan siya dun, pero hindi niya aaminin na tama ka. Pero itatago niya na lang yung sarili niya dun, no? Itatago niya sa sarili niya yun, Eight of Swords energy, Ace of Swords, and there's this Six of Coins, kung ano yung sasabihin mo. No, nagising siya ron, pero never niyang aaminin na tama ka. Okay? So, parang siya to na parang ang nangyayari, maybe this person here is defending himself or herself. Alam mo naman, mga babes, no? Um, pag dinidepensahan mo yung sarili mo, no, pwedeng manisi ka ng iba. Yan, no, parang ganun yung nakuha ko rito. So, pwedeng sinisi ka niya or sinisi niya yung ibang tao rito, no, and then parang binabaliktad niya ngayon yung sitwasyon, no, which is hindi maganda. Pero yun yung talagang unang ginagawa ng taong may malaking ego at mataas ang pride, no, ang hindi matanggap na meron rin siya rito ang pagkakamali sa sitwasyon na to. So, dito nakikita ko rito, no, na maaaring involved ka dito ng diretso, no, or pwedeng nagbigay ka lang ng opinion mo, no, pero dahil nga isa siyang klase ng energy na pag galit siya, nandadamay siya, no, yung sasabihin mo is, ang punto ko lang naman kasi is ganito. Yan, no. So, ikaw to, na, yung after mong sabihin yon, hindi ka na magsasalita, you will not use foul words right here. Your words are really wise, no? Alam mo, pagkatapos mong sabihin to, parang pwede ka nang mag-walk out, no, at mag-catwalk. Pagtapos mong sabihin 'to, ganito, bigyan ko kayo ng example. Example, ganito, papagawa kayo ng bahay, 'yan, papagawa kayo ng bahay kunwari, 'no. Ngayon, kunwari sabihin natin, bukas kayo magpapagawa ng bahay, 'yan, bukas kayo magpapagawa ng bahay. Ngayon, ikaw 'to na, okay sige, provide mo na lahat ng kailangan, 'no, nagbigay ka na rin ng parang ambag mo, kumpleto na, wala ka ng parte dun sa ambag ng paggawa ng bahay. Ito na, dumating na yung kinabukasan, ayan, okey. Sabihin na nating bukas na agad, 'no, ito na yung sitwasyon, okey? 6 AM nagising ka kasi alam mo na nagagawa na ng bahay, so you need to go out of the house, do some kind of errands, or papasok ka na sa work, 'no? At tapos na yung part mo dun kasi hindi ka naman pwedeng gumawa ng work, 'no? Sabihin natin kasi may trabaho ka, 'no, that day. And then ikaw 'to na pumasok ka na sa work or sa school, 'yan, 'no? So, etong energy na 'to, na toxic na energy na 'to, 'no, magkatanghali na, hindi pa rin nila nagagawa hindi pa nila nasisimulan yung mga dapat na simulan sa pagpapagawa ng bahay. So, in short, nasayang na yung mga oras, tama. So, in short, mga babes, 'no, hindi niya napaghandaan, okay, na ito pala yung mga kailangan, 'no. So, parang ang tagal ng time na parang ginugol mo, 'no, puwedeng paupo-upo lang siya 'no, wala siya masyadong ginagawa. Tapos eto na, pagdating ng mismong araw na gagawa 'no, imbes na nagsimula na kayo ng umaga, hindi pa nangyari-yari yun, okey? Tapos ang gagawin, babaliktarin pa niya. Ngayon 'pag nalaman mo, "Oh, hindi kayo nakapaggawa ngayong araw na 'to?" 'Yan 'no, parang natanong mo, "Ay hindi kayo nakagawa ngayong araw na 'to?" "Hindi, kasi kulang yung mga materyales." Dapat na-anticipate mo na yun, kulang yung mga materyales or kulang yung tao, kung ano man yung meron dun, 'di ba? Yung mga kailangan niyan dapat handaan mo na ahead of time. 'Di ba? And now, babaliktarin niya pa kasi gano'n yung mga taong may ego, eh, babaliktarin niya pa yung issue, sasabihin niya pa na, "Eh, kasi ano-ano lang naman tayo rito, may mga ibang mga ginagawa rin yung mga ibang tao, eh, kisuyo lang naman tayo, blah, blah, blah," and all of those things, na parang, ang mga ganyang bagay, mga babes, 'no, hindi ka puwedeng, 'di ba sinasabi sa'tin ng mga matatanda, 'no, hindi ka puwedeng sumugod sa giyera kung hindi ka handa. Ikaw ba pupunta ka sa examination nang hindi ka nag-review, siyempre babagsak ka, 'di ba? O ikaw ba, magsasayaw ka diyan ng hindi ka nagwa-warm up or mag-PPE class ka ng hindi ka nagwa-warm up, eh, di sasakit yung muscle mo ng mas masakit, 'di ba? Gano'n yun, 'di ba? So, yung punto mo lang naman dito, eh, sana pinaghandaan since nagawa mo na yung part mo. Pero yun nga, human beings tend to be different from each other. Iba ka, iba rin siya.
Pero ang nakakaloka dito sa argumento na 'to 'no, ang nangyayari is binabaliktad na pa rito yung issue na pupunta pa rin sa'yo or napupunta yung sisi sa ibang tao 'no, which is malinaw na malinaw na isa siya sa may malaking parte, 'no. Example lang yung binigay ko, it could be any, situations from here. So, nakikita ko rito na yung sasabihin mo is yung punto ko lang naman is dapat napaghandaan, mga ilang araw rin naman na pinagplanuhan ito. So, dapat napaghandaan para yung mismong araw is tuloy-tuloy at dire-diretso na, na hindi magkukulang sa araw ng paggawa, 'yan 'no. Parang ang punto mo is be prepared kasi mahirap na sumugod ka sa isang laban 'di ka handa, 'di ba? At mahirap na yung kausap mo is yung klase ng energy pa na hindi nagpapatalo, 'yan 'no, hindi siya nagpapatalo. So, nakikita ko rito 'no, na after mong sabihin yung punto mo, ikaw 'to na you're gonna leave the argument, no? Peacefully, kalmado lang, no? Because you are having this type of sense of awareness na naiparating mo naman na yung side mo, okay na yun. And you're also not blaming this person here, but however, you are aware that that person is responsible for that. Kung sino man to, it could be anyone, pwedeng family members, could be your person over here, or could be someone you know, yan. So, nakikita ko rito na tuloy-tuloy dito yung pagde-defense sa sarili niya 'no. Pero ang maganda for you know, with the Hermit right here and there's this Ace of Swords, na gets niya po yung sinabi mo. Yun yung mas lalong nagpainis sa kanya, eh. Kasi hindi niya matanggap, eh. Alam niya rin 'no, nagising siya rito, alam niya sa sarili niya na responsable rin siya ron. Kung bakit nagkaroon ng delay, kung bakit hindi natuloy isang bagay, kung bakit hindi hindi na fully polish kung ano man yung mga plano for a specific day or whatever. Alam niya yon 'no, pero hindi niya aaminin at never niyang aaminin na at fault siya 'no. Pero alam mo na yon pero hindi mo na kailangan ipagduldulan. 'Yan 'no, at gano'n ka nga, hindi mo ito pinagduldulan sa kanya 'no, kundi ikaw 'to na pagtapos mo rito na sabihin 'yon kasi nga ayaw mong i-tolerate yung ganyan. Kasi iniisip mo, paano kung makaharap siya rito ng tao na kagaya rin niya 'no, or same energy sila, 'di magtatalo sila rito baka magkaroon pa ng pisikalan, 'di ba? So iniiwasan mo na maulit yung gano'ng scenario. Well, magigising naman siya kasi mukhang maa-apply niya itong advice mo na ito sa mga susunod na sitwasyon 'no, na posibleng mangyari sa kanya rito. Pero pagdating sa sitwasyon 'no, na ikaw yung involved, hindi niya yan gagawin kasi nga mataas po yung pride at ego niya pero na-gets ka niya, 'yan. Na-gets ka niya rito 'no, pero sinasabi niya rito, "Ia-apply ko yung advice na sinabi nito ni Collective pero never ko itong gagawin kapagka siya na mismo ulit yung involved sa sitwasyon na 'to kasi nakakahiya." 'Yan 'no, nahihiya siya rito 'no, for himself or herself 'no. Nahihiya siya rito 'no, dahil na-gets niya yung punto mo. Pero ang maganda, na-gets niya yung punto mo at hindi niya na ito hahayaang mangyari ulit 'no. Pero yun nga lang, hindi na sa sitwasyon na ikaw yung involved kasi medyo nahihiya siya at, ah, hindi niya talaga kayang lunukin ang kanyang ego. Yun yung nakikita ko rito. Well, alam mo hindi naman talaga natin mapipilit ang isang tao 'no, kung ganyan yung mindset niya 'no. All we need to do is to tell that person here 'no, some kind of advice 'no, that they need. Kasi hindi mo naman yun sinabi para, mabulyawan siya ng iba or mapahiya siya 'no, pero, you want not to tolerate this person here. So, paano kung makabangga siya rito 'no, ng kagaya ng ugali niya? Or paano kung makabangga siya rito ng person or makatapat siya rito ng person 'no, na hindi rin marunong makinig, paano na, 'di ba? So yun yung pinakapunto mo, yun yung nakikita ko sa'yo. You are someone here who is holding this very finesse, very calm, and very, napaka-mature ng pag-approach mo sa mga sitwasyon na kagaya nito. So nakikita ko na hindi ikaw yung klase ng energy 'no, na kahit ikaw yung mismong involved, nakikita ko rito na napaka
mature pa rin at napakamatalino ng approach mo sa mga sitwasyon lalo na dito 'no, napaka-cool mo kaya. Kasi hindi kita nakitang nakipag-away or nakipagsagutan sa kanya, pero yung sinabi mo is makakatulong pa nga sa kanya para i-improve pa kung ano yung puwede niya pang i-improve 'no, sa kanyang ugali. So yeah, ganyan ang mga babes 'no, huwag niyong pairalin ang init ng ulo sa init ng ulo kasi mas lalo lamang itong sisilab. Tama ang ginagawa ninyo 'no, na 'wag i-tolerate ang sitwasyon bagkus ito ay ayusin 'no, pero sa pamamagitan ng hindi pakikipag-away, 'yan 'no. So 'yan ang nakuha natin ngayon na napaka-inspirational nito na tama 'to 'no. Hindi kailangan ng pisikalan or hindi kailangan rito na magbatuhan ng hindi magagandang salita para magkaintindihan 'no. Tignan mo, nasoplak mo pa rin siya. Kahit 'di ba? So, whatever the case may be, wala namang kailangang manalo rito pero nakita kong nagwagi ka, 'yan 'no. Kasi nakita ko na ia-apply niya ang in-advice mo 'no, sa mga susunod na sitwasyon sa kanyang life. So, maraming salamat sa oras mo, kolektibo and sarang heyo, love and light.